prosper in all that we do. Mariday nga Diyos mi Apo, nakasama ko naman sa sunod tangal daw. And Lord, it's my prayer, O God, that we take seriously your word. As we are always come, O God, Lord, to the house of prayer because of your word. May it be that your words, O Lord, will have power upon our souls, so that it will make a difference, O God, in our lives. And here again, we read some portion of our text today. We're about to study, O God, Lord, the whole chapter. I hope that by your grace, O God, we make it to the last verse of this chapter. So I preach, O God, I pray that you will help us, your people, to understand exactly what you want us to tell. I hope that all of these Christians have come, O God, Lord, to this house of God with expectations, Lord, that you will tell them something to do after the hearing of your word. And so we could grow, O God, in the knowledge of the Lord, and we could serve you, we could give our lives, O God, Lord, much better than we did it, O God, Lord, the last week. And also for guests, I also pray that they will see the Lord Jesus Christ in these preachings, O God, and one day, O God, Lord, they will commit themselves, O Lord God, to the faith of the Lord Jesus Christ for their salvation. Help us, O God, Lord, today, all of us, Father, please, to take your word seriously and learn from it, Father, the eternal graces of the Lord that you want us to learn. For this we have to pray in Jesus' name. Amen. Amen. Nagtanong tayo. May bag na sa pagkayam amin. Ada tayo iti maki-29 nga chapter iti Bible. And I hope that tayo namati kat we are taking seriously the Word of God. Amen? Amen for that? Because awanan iti umayin tayo ito hang adat sa ni Apo. Awanan iti goal tayo hang di pa nagbalbaliw, di pa nag-check tayo makapagsalbi kini Apo Diyos kumati apag iso. That's what we are coming for in the house of God. And nag-i-guess tayo mat kat tapos ikastakat mga amulan ni Apo sa Kristo di pa nagbiagda. Because mapapan iti panawon iti biag tayo habang mapapan ti Domingo kan binulan iti biag tayo dito na kitaga. Dahil ito Deuteronomy 29:29 kat dati duwang preaching ko dito di myself that recommitment to the covenant of God, the first nga mayat nga what message na ito yung chapter. But I'm not going to preach about the recommitment to the covenant. Iti-preach ko niya yung title ng isang wanan. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children. Also, dahil tayo magkitaan, dakal iti ngay, dakal kapsat iti issue, dakal iti lesson nga, kargano na ito, one of my verses in the Bible, iti Deuteronomy 29:29. The secret things belong unto the Lord, kung na-understand. But those things which are revealed belong unto us, to our children forever, that we may do all the words of this law. Iti na ito lang, nagrigat nga maawatan di nga text. Nang dahil ito series lesson tayo, dito yung awatan nga, adati context na dito yung secret things na ni Apo, kati context na dito, of course, manipod chapter verse 1, ingana itingay verse 28. So, iti Bible, kat dahil tati kastato yung nga mga awat iti Bible. At dati mo ko na ngayon context nga nausarana di nga text, tapos tikastangay kat naging principles ni Apo Diyos at hangay nga kung conformity pang iporporo nga ti tao. Diyan ang usaran ni Apo context, diyan nga may apply, diyan nga principle nga naikagat di Bible. So, Ilocano tayo ka rin dito makita tayo malasayat. Kuna nga kasta, dagiti sikreto nga banbanag, kat para lang iti Diyos dagitoy kuna na. Ngam dagiti banbanag nga in reveal ni Apo, dagiti ngay makukuna nga sasaw ni Apo Diyos nga literal ngay nga in bagana, kat para kanya tayo. Kat para dagiti anak tayo, dagiti future nga mai anak pay. For the purpose nga maaramid tayo kuma iti word ni Apo. So, makita yun dito chapter 29, Christians nga
iti kanayon ngay nga goal ni Apo Dios iti sa sauna, tapno ti kastaket maaramin tayo di word ni Apo. Because amo yo ti may sang karigatan nga aramin iti tao di word ni Apo. Narigat nga tungpal, di karigatan. You know, iso ngay nga iti goal ni Apo Dios ket maaramid. Ket dagitoy Israelita ti may sang testimony ken naging Kristiyano ket nga mga ayam iti nga ni Apo nagita nga iti testimony nga iti word ni Apo ket narigat nga aramiden. No, of course, agyaman tayo because iti word ni Apo individual na umay kanya tayo. Hanga by family, agyaman kitit hanga by family. No, di kan by individual, is umay nga you can only profit from the word of God if you are going to seriously do it yourself. Kasi di pa nag-vector trabaho talaga. And so, tayo man kita na ito, I hope na makaadal ito ng tanga aldaw man ito word ni Apo. Amen? Because dahil the goal ni Apo, no Apo yung nga preaching mo kuna. Natijibiyag tayo kung mga madikat, panpanawan tayo habang mapapanti panawin. Okay, so, tayo man kita dahil the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children. So the question nga inkarga katikat how God deals with us. Under this heading, ala ti talong yung tayo kalkalin nito let's go nagtagos because baka mabayag nito Number 1, there are things which God does not reveal. Okay, so dahil tati may sangay nga may sangay nga idea na dito. So, sakbay tayo nga mapaglarga di first number 1, haan nga amin nga knowledge kat maawatan tayo itinito nga biyag tayo. San ada na gidi panpanag talaga may nga haan nga masapol nga i-reveal ni Apo kanya tayo because haan tayo nga kailangan. You know, at dagiti, you know, that tayo tao, but we are so much very limited that in the eyes of God, that basit lang actually kailangan tayo ang-survive dito na mo talaga. Iso nga di ngay, kailangan tayo nga makasurvive dito na mo talaga, dagita lang ti-reveal ni Apo. Kat dagiti banbanag kakabsat ngay nga hante yung kailangan, withholden tayo kailangan kakabsat iti knowledge ka nagitada, iso nga ti awag ti Bible ita kat secret. Ada ti secret ti Dios kakabsat ngay nga haana nga masapol nga i-reveal kanya tayo. You say so DJ ti first kat when I study this one, the chapter na dato, it's very complicated. To the sense nga uray na DJ panakaisalakan ti bawat may sa tao. My friend, it lies on the hands of the Almighty God. DJ panakaisalakan. So let's take a look on this number 1. So there are things which God does not reveal. Okay, so basahan tayo 1 to 4, tamakita tayo dito Una na, 29, 1 to 4. These are the words of the covenant which the Lord commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, beside the covenant which he made with them in Horeb. So, apan tayo man pa iti kung ano na ito first na introduction na. Duwa ti covenant ito yung kakapsat nga napasama, di jay covenant ito ni Apo, di Mount Horeb. Sa balimot ito yung Mount, ito yung covenant nga inulit na, ito nga Mount, iti chapter 29 nga ito So, anya ito yung covenant iti Mount Horeb. Dahil yung covenant iti Mount Horeb, kat napalabas iti 40 years iti na ito Kat inted ni Apo ti covenant kanagijay Israelita. 40 years before this one Kat iti Mount Horeb, iti da nga nagpipila, nagijay millions nga Hudyo, kat nagkaroon na ti mga ko nga katulagan iti Diyos, iti ka sa ti covenant, para titulag na, agbyag na. Ngaman nga iti nangyari kay Kamsat, saan nga tinumpal ti tao, iti tulag ni Apo kanyada. So what happened after 40 years? Nagijay 20 years old, manipur dyan nga aldaw, inggali di kalakayan, they were wasted. Natay da amin di wilderness. Isungay nga dito yung tulad ni Apo Diyos, kakapsat sa ni Apo, at seryoso yun isulat sa sauna. I want all the Christians to listen to that. God is very serious to His Word. You understand that? Amen for that? Amen. You know, God is very serious to His Word. That's what it is. Anya nga sincerity ni Apo, dahil di verse number 1. Na-i-apply ka, nagijay nga, the first nga, nag-covenant kanya da,
Napay da amin di wilderness. Apay nga ta? Because they did not commit to the covenant that God covenanted with them in Mount Horeb. All of them were wasted. So may nga kayo kayo challenge sa iti Diyos. Nobody could ever challenge God. You know, time will tell you that the word of God is for real. All of them died 20 years and above. So anya nga dagito chapter 29. Dagito 19 years old na pababa. Nga din makulda after 40 years. Isuda tinabati for the second time around na katulad ni Apo Isuda. You know, so I would like you maitibiyag ti trabaho talaga maminsan na ka lang ang katulagan ti Diyos. At hanggang ngayon aramin yung tulag, dahil yung next generation ti katulag na. That's how God's serious, that's how God's, you know, serious sincerity is all about regarding His law. Isudag ito yan. Isudag ito chapter 29, dahil yung 19 years old nga pababa, nga din makulda, isudag ti katulag iti Diyos. May amang kakalsap na nga dunggal tayo tiward ni ako habang nanabiyag tayo pa, amen? Because there is no glory after death if you are disobedient to the word of God. And it will come to you on a moment that you will never think of it. But kastalag ito you imagine, they are dead after 40 years only. So marunong in baga ni verse 2 to 4 ko na, and Moses called unto Israel, and said unto them, Ye have seen all that the Lord did before your eyes in the land of Egypt, unto Pharaoh, and unto all his servants, and unto all his men, the great temptations which thine eyes have seen, the signs and those great miracles. No, makita yung colon di verse 3. Di verse 4, dito yan. Yet the Lord hath not given you an heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear unto this day. It is very, very unlikely, ladies and gentlemen, nga nagito nga nang kita, iti mao ko nga miracles ni Apo Diyos, nakita na ngay kakabsat di jay ngay sa nga pulo nga plague, gain may. Mano nga plague na kita da, sa nga pulo nga plague, nakita na di jay. And then, di jay last nga plague, kakabsat ka di nakayan, iti inuunang anak ti pamilya iti Egyptian. Natayan amin nga pamilya. Kat iti inusan ni Apo nga mangparwar ti Israel kasi kultura ti Israel ay ti Egypt. Kultura ti Egypt kakapsat. No ada tinatayan da talaga ngay nga bantayan da. Iti kami ni Israel kat no natay-tatan ipunpun da ti malum. Kasi kami ti Israel. No iti Egypt sa bali kasada nga pagano ko na kita niya. Ano lang nga 3 days, 6 days, 9 days kasi. So, no matayan na dito Israelita, ay na dito Egyptians, i-release na dito Israelita. So, kasi tinusap ni Apo yung kultura na. So, bawat Egypt, hindi nakarinap na sa Arabic at natayan na, agsangit na mutan amin ng pamilya because natayan na. Why is it? Because they need to let out the children of Israel out of Egypt. So, in shortcut, pinmanaw na dito Israel out of Egypt. Iti kon ko na nakastan. So, manong nga miracle guys, sa nga pulo nga miracle. Iti ko nakastan, iti napandaman iti ang tilat ang inya, disyerto, at nagahan si danumanan nga ng puhol na kanya iso nga Israel, hanggang kailangan ti still ba, iti balod mo iti. Pura kwatang dahan nga mga taray kasi ti Israelita. Because no tumaray ka out of Egypt, matay ka iti disyerto. At di desert ka, 1 hour lang agday ka takat, madream out ka rin ako tapos no kas pangarigan, nasanay ka ti disyerto kat naka-out ka di disyerto at tamanan ti River Jordan manan nga mang-stacking ka di disyerto. Unless nga kayang malanguyan, di entero nga river. Kat napiksat agos na, tapos kat dalawa, siguro dito yung gana di KM6, the Capitol. How can you climb? How can you swim? With the current. Umayan kumanong sa dyan, Burnham Park, kanatal na, but there's a current there. You know, and ito yung gana KM6. So it is impossible to escape. Anyang iti kasta ni Apo Diyos, tumakder kayo, tamakita yung Diyos nyo, kuna na. Alam mo, what's that? Run mo,
You're going to smash the water and I'm going to divide the water. Hindi nga ito magpaiso ni Moses, Gerard na, kuna na, in the name of God, kuna na. Ini-strike na idanukot, nagsina nga kastanay, nagsina. So, mato-mato idanong, nagsanga fountain, kat iti ground kat na kwan, na maga. Isang oray, nag 2 years old nga magmagna, mabalindan nga magna ijay. But, with all the miracles, and yet in bagan ti Bible, verse 4, yet the Lord hath not given you an heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear unto this day. Wow, dito yung naawatan kausap nga. No amount of miracle can convert a sinner to Christ. No amount of miracle. Because the 10 plagues can never happen again. In the splitting of the Jordan River, in the Red Sea, can never happen again. You see, that's why, no, amuyo na kayong estudyante ni Yuri Gagarin, amuyo ni Yuri Gagarin. Dahil ito yung scientist nga, napanidya nga ito, tapa na kalukitan ti Diyos. At ninikmot na ti earth, kat ilibin mabani Garin. Yet, indeclare na, all the preachers are liars. Because when I went to heaven, I did never see God. Nung apay nga tanga nagkamali ni Yuri Garin, because earth lang tilinikmot na. Haan na nga amungat ti earth kat may salang nga tuldok iti intero nga universe. Haan pa nga nakapanin ni Pluto, haan pa nga nakapanin ni Jupiter. Because he's going to die there. And don't you know that Garin did never convert himself to God? Uray na pan isura di atmosphere nga hantay pa nga napapadasan. Why is it? Because we understand by principle that if God will not reveal Himself to human being, iti tao ko saan na pulos nga kaawatan iti Diyos. Iso nga iti title tayo dito yan yung title tayo, bumato ka. There are things which God does not reveal. Iso nga ni Kwamat, ni David Mott, hindi nakabaso ni Suna, saan na nga mauawatan iti word ni Apo. Pasti nga gano, iti tao kung nakabaso ni Diyos, ilingod mo ti Apo kanya na yung word na taplohan na mo nga mauawatan. Iso nga inpokaw na kastakaw sa Psalms ko na Lord, open thou mine eyes that I may behold the wondrous things out of thy law. That even the word of God, if it is never revealed by God to anyone, it will never come to you. Therefore, we Christians, with all humility that we can muster, we come to God and beg God that He will help us to understand the Word of God. Amen. Especially those who are living in sin, who do not want to really repent of their sins, you will never come to understand the Word of God unless you are going to come clean before the eyes of God. You know, so kasi meaning na dijay, so uray nga so, i-memorize mo ti word ni Apo, uray nadunggam ti word ni Apo. If you will not come clean, those dirt in your life will cover the Word of God to come to your soul, and you can never understand the Word of God. That's why I understand that there are Christians who are not willing to repent. Because God's justice is upon them until they will have the total judgment of God in their lives. Katigit ikaw putang isurat yung namati, when nakita ito sarili tayo, you must come to God immediately. You will not play with fire. Why is it? Because when the end will come to you, that is inescapable anymore. So, ayo, kung kunang kastugayang itikwan, iso ngay nga, uray ti pala kay salakan, ti tao kakapsat. Uray kaya ito may salakan ti tao, no hangay open ni Apo nga iti puso na, sanda nga may salakan. Kastama ti Kristiyano. No, ti Kristiyano, ti patatang, kuno na ti puso na katana ngay nga, hanga willing na nga mang awat di word ni Apo. Haan mo't may i-reveal ni Apo kanya na ti word na. Isumay nga, every day we come to God and we are going to ask His mercy. Lord, open thou mine eyes that I may behold the wondrous things out of thy law. So what the word ni Apo is something to be begged. Understanding of the word of God is something to be begged.
masapon at parintumong tayo kat agpakaasat ito kiniapo, nga lugtanan ko mat panakawat tayo kadag di banag ng espiritualan. If a Christian will not do that, awan iti ngay mangyari iti panagbiag na. You see, so nga, nagano nagay brilliant ng tao, adamay ani jay nakita kay nga may isa nga teacher ngay nga udyo. Hagas naman jay the entire book of Psalms in memorize na. In Psalms is a gargantuan book. It has 150 chapters with more than 100 verses in one chapter. You know what? But he memorized the whole book of Psalms verbatim, ha? But my ladies and gentlemen, those words did not come to his own heart. Basahan tayo ka naman di verse number 4 mga tablang maalam yung gravity na ito na teaching di Bible muna na. Nakita na yung miracle niya, manung nga taon na dala niya, 430 years. Nakita na yung miracle niya, Apo Diyos nga nangan na timana, ni disyerto di 40 years. But what did the Word of God say? In verse 4, Yet the Lord hath not given you a heart to perceive. Handa nga nakawatan. The eyes to see, and ears to hear. And to this day, can you imagine that? They saw it with their naked eye, but they did not see it. Nagamit kasi ng English naman, right? They saw it with their naked eyes, but they did not see it. You see? Maalala kita di ngay, famine di Israel di. Hanggang mamati di ngay, balbantay nga soldado di gate. Nga nubigat, nagkaroon na ti famine, kanun at anak na ni. Unang nakasta yung propeta, nubigat, unang nakasta. Dahil 1,000 pesos nga per kilo nga bagas, ang balinto nga piso. Unang nakasta di ngay, gwardiya, ay uray kay pailoktan ni Apo Diyos di langit hanggang mangyari dita. At unang di prophet kanya na, makita mo nubigat ng hangkan to nga maramanan. Ag payso iti lukat na jikit, kat dagita tao nagbisin kat tin maray ng apan alay di makan ni Jerwar, nabadakan isunak at natay. He was trampled to his death. So Christians, ada the word ni Apo Diyos na nga dapat nga makats tayo. But we can never cut the word of God unless we are going to be serious in dealing with the word of God. You know, so, kastamot lang ng tao, nakita mi puno at impyerno. At dangat talat impyerno. Kat amin nga masumurti ni Kristo kakapsat, mapanda ijing impyerno. Agpaiso di jay. Ngam ano tiya nga mamati, sumanda nga umay kinam sa Kristo. Ngam uray ti handa nga panamati, haan na nga maawan ti impyerno. Hanggang nga punta handa nga patyan, kat bigla nga maawan ti impyerno haan. Because one day mapanda to ijay kat makita ng tumismo nga sarili na. Kasi kakapsat iti word ni Apo. So nga, at ngay nagigay banbanag nga in pakitan ti Diyos nga mandapay nga naawatan. And you see, dito kami sa principle nga nakaskas daw. There are things which God does not reveal. At nga talaga. So, datoy mo namati. No, minsan, datoy mo namati. Adat intel ni Apo kanya tayo, kurangan tayo pa eh. Antoy pa nga masatisfy, intel ni Apo kanya tayo. So, ag-reveal din tayo and we are going to get the things that we have not on our own. Please, Christian, if you are a Christian, you are going to stop that. You see, because alagay banbanag nga hantay nga i-reveal ni Apo kanya data. But it will be revealed soon. Alright, so at that kasday. So, digit may sa banag. So, nung i-apply to dito ni kalagijay, kakabagyan tayo. Kapay nga tangan na bayag tayo may kakaragan, katanda pa yung may isang salakan. We will take that as secret. Sama right? Itultuloy tayo pa'y kakaragan. Siguro, timesis na katap na tigas takat maadal tayo pa'y agkararag ng usto. You know, I'm really praying that this church will learn to pray, but it's very, very far from learning still. No, I hope this church will come to understand someday what prayer is. I'm looking for somebody na mapartner ko itibiyag ko what awan pa'y nakita. Who can really, who can really pray hard. And I'm still praying for it. But one day, there will come a time that, this church will learn to really pray. As the Word of God tells us to pray. You see, nakita, una na the Bible, there are things that are not yet revealed.
But those things that are not yet revealed belong unto God. Isungay nga tuloy-tuloy lang ta, kapag iti pa nagkararag. Nung kita niyo verse 3 and 4, pumabati mo 3 and 4 ko na, the great temptations which thine eyes have seen, the signs in those great miracles, yet the Lord hath given you a heart to perceive. You know what? I've been studying the Word of God for 26 years. I have never yet come to the understanding of this verse. Look at that. Nakita yung great temptations, nakita yung timat matayo, naging signs, nakita yung timat matayo, naging miracles. But, una na, yet the Lord hath not given you an heart to perceive. So may nga regalo ka sa iti ngay makaawat iti Diyos. May isang regalo ti Diyos nga maawatan ti tao, iti word ni Apo. Iso nga dahi tati may isang abanag nga ikararagan ito nga nasayaan. You know, because unless kalukatan ni Apo yung heart mo, you can never come to understand that. You can never come to understand that. Second principle. Second principle nga makita tayo dito eh. The secret things belongs unto God. Number 2, there are things that God would lead that may not suit our taste. Di may number 2 nga that in the Bible. We are talking about the secret things belong unto God niya. That the second ito eh, there are things that God would lead that may not suit our taste. Now, let's read the Bible from verses 5 to verse 9. Una na. And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you, and thy shoe is not waxen old upon thy foot. Ye have not eaten bread, neither have drunk wine or strong drink, that ye might know that I am the Lord your God. And when ye came unto this place, Sihon the king of Heshbon, and Og the king of Bashan, came out against us unto battle, and we smote them, and we took their land, and gave it for inheritance unto the Reubenites, and to the Gadites, and to the half tribe of Manasseh. This verse, keep therefore the words of this covenant, and do them, that ye may prosper in all that ye do. Mayat yung conclusion na, that they may prosper. Nung the principle ito, there are things that God would lead us that may not suit our taste. Okay, so rugyan tayo matijay. Number 1 is God's leadership for Israel to be a bond servant in Egypt. Basahan tayo kani. Verse 5 ko na. And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old. So number 1, may isa kakabsat na isang sangayan kan makaulaw nga leadership Diyos kanyata is when God led them to Egypt. That's not somewhat a tasty experience because Egypt, ladies and gentlemen, when we speak of Egypt to the Hebrews, nagbalinda nga, slave. And so when these mothers and fathers were serving the Egyptians, what were they thinking during those moments? Oh, that's not tasteful, ladies and gentlemen. Because isulat ti tagakaot iti makukulangan nga danong ti Israelita ti Egyptian. Isulat tagamula iti makukulang nga talunda. Isulat ti tagamula ti grapes and all of those works. Taga-inaw, taga-lat. Kuwangarot niya, iti Egyptian during the time of Israel for 430 years. They were kings and princesses sitting on their homes. And all the Jews are their slaves. Or timo, mag-itay iti niya na ito kordon ti sapatos na kapudyot mga namin. They were made princesses and kings and prince all their lives for 430 years. But on the side of the Israelite, oh, ladies and gentlemen, those are not tasteful experiences. So may ngano, Hudyo ka, kat ko lang nga anak na kati Diyos. How can you reconcile that? You are the son of the mightiest of all, but you became a slave of human being. Can you reconcile that? Di ko natin the principle tayo nga. There are things that God would lead that may not suit our taste. And the question, and the answer to the question, why, is hidden in the eyes of the Almighty God who is doing it for us.
Because the secret things belong unto God. Kung natin yung principle tayo niya. So, idi na ilid na Israel, ijay Egypt. Sanda nga mawawatan. Because you will come to a question, apay ngay nga iti Diyos mi, nung pag-un kami. Kasla tatangag sapa. Mano kanya di billionaire dito church tayo. Dapat di billionaire dito yun. Ada kanya di billionaire. Pay, pati sa kanak na billionaire. Nung apay nga kunak nga, Diyos ko, ti Diyos nga ng akin bagay lubong, but we are not billionaire. How can you reconcile that? Why that we are struggling in every part of our lives? Why do we struggle? I think somebody will switch the quantity niya na gana. Switch naman ito yung data niya, nagpudot pati siya, katagliling at ako. As I speak. Among tikas na mga ikwan. Switch niya rin. Okay, so, kasi nakot nagpudot. So, how can we reconcile that? We are God's people. But we are hard up. Ladies and gentlemen, we are hard up in almost everything. And we are called the children of the living God. You see? So the answer to the question lies within the principle of Deuteronomy 29:29. The secret things belong unto God. But those things that are revealed, ikan sa yung revealed ka di jay, di present ni status na is for us. Anya mo yung goal na di jay, that we may do the things out of the love of God. So Christians, wake up. The ultimate reason why we are here is because maybe our doing, the way we do the word of God is not as excellent as we should do it in God's standard. Iso ko na ito yung namati, masapul nga madoktrinaan tayo. If you are going to serve the Lord, do it at your best. If you're going, ladies and gentlemen, to serve God at your best. If you're going to pray, you pray so hard. Because until, ladies and gentlemen, we are not going to do the law of God, we can never be blessed by the word of God. Iso nga nag question tayo, right? Manuti karkararan po, pastor. Kusong bata mo na karkararan ka. Karkararan ka because I became a Christian since 1987. Can you imagine that? Manumot na yung prayer na yung kararan po dyan. But you see, ikas-kas tayo yung mga araming word ni Apo is questionable gamin. Masapul te excellence. Haan ngay nga di passing grade lang. Baybayin nyo di ko na ni Duterte nga no 75, but okay, tapos na makapasa ka lang. Nung grade dyan. We are talking about serving God. We are talking about the Word of God. So masapul nga, excellence natin parang araming tayo. Amen? Amen for that? Because DJ ko na that we may do all. So why is it? Okay, so naging ay question tayo about why? Siguro di pa nangaraming to the word of God, haanpay na natanlog na talaga. Baka mumayat tayo, tapos mumadi manin. Oh, my friend, you please do not play God. If you are serious, you're going to do it as serious as you can until you die. Because that is the standard of divine what we call principle. Okay, so the Jai got to look at that. Nyakuna na to'y, I have led you 40 years in the wilderness. Number 2, your clothes are not waxen old upon you. Ayun, dito mas dawak. Can you imagine it? They marched in the desert for 40 years. Ngumhang kanunga din maddaan niya sa patos da. Makiktot ka. Ma'am, siyempre, di ba, naubing nga 1 year old ka, nung 10 years old ka, binmasin sa sapatos na, siyempre, hanggang dumaan nga talaga. Ang kadihang kasitimin nga diya. Di magbaga natin kaya adults, siyempre, hanggang nagsukatan, oray 4 years, kat adults sa katayo. Ada naging pastor, may nga, interpretation na dito, oray ka magmamarchada, al-alaan na naging leather iti, ang animal kang kananda, agar aramid na mo na sapatos habang underway. Siyempre at hanggang shoemaker. Nung naging kakarupang shoemaker dito yung General Luna, ang tutugaw na itay, tapos makaramid na sa sapatos. Isang wrong interpretation itay.
iti proper interpretation na ito saan nga talaga nga dinmaan di sapatos da for 40 years. And what is that? That is a sign or a miracle from God. Gusto nga makita ko at tinagnan ni Apo Isu na di 40 years nung handa nga naggasto. Siyempre, no, papagnoon na ka, naggasto ka handa nga naggasto ka rin, hanggaroon nga din mandaan di sapatos da. So, di number 2 na kasama. Kat nakita na di niya, nga hanga din mandaan di sapatos da, nga inuusan na di 40 years. Ngum handalag tangan na awatan. Okay, i-apply tayo Christians. Masapul ko mga adangay ti perception to ti word ni Apo. Hanga mabalin nga maminsan nga pulong ang dengkum, umiisti lang tatibiyag mo. Hanga mabalin. Masapul ko mga adati performance itararan tinudugin tayo. Amen for that, Christians? There should be performance of it ako ni Paul. Because no, di dinunod tayo kastan 2 years, 3 years, 4 years. Awan pa lang tinarami ng tibiyag to yung word ni Apo. Dat tayo ti kaasi. Isungat ti application na rin ito para kadi Israel laang. Ngam ti application na kanya tatag sa pa rin ito masapul mo ang ano namin manunga din tayo. Then we are going to obey it. Why? Because the word of God, if it's repeatedly preached to you, kat imas basuram lang, kat maawan di power ti word of God ti panagbiag mo. Isuli di nga adat mo ko na nga kalos hearts mo ko na. Kalos kaslanat imas di word nga kalos. Ngam no kan kanaim di kat pirmi. Kalyo, tiket ti kalos. Amen. Kalyo. Na yung karga mo, di imam di apoy katang nga masinit, tanag kalyo nga ron di imam mo. Kagi imam mama, ti uding awan ti sapat, di magmagnada, tartarayin lang ti karadaratan. Ang nga masugsugat ti saka na, tanag kalyo di saka na. At damot-damot ti yung klase tinapayag kan puso. Duggo na di word ni Apo, kapag tama i-repeat di word ni Apo kanya na, nagbalin nga kalos, di heart na, hanang araminin di word ni Apo doon. Oh, but my friend, what does the Bible say? Somebody kunana who is always rebuked, hardened his neck, shall suddenly come to destruction. Remember that. You know, remember that. Because that when namati, we are not to play on the word of the living God. It is as serious as God Himself. You know, so I became mature already in class in the word niya ako. I tell somebody to change her ways, his ways. He doesn't do it. Come on, do it. You know, but when the time will come, it will come to you. You are going to blame yourself. Because ito yung word ni Apo at seryoso na ito ita. You know, it's a serious thing. Kaslamat ang unbeliever, no, kung natin nga, adat impyerno, kung di Kristo lang, tayo makaisalakan kanya tayo. Ngumlahan dang ganda tayo kapsa. Ay kat makita ng tunga talaga at tunay ng impyerno. At agyaman tayo, because tatagsa inikan na tayo ni Apo ti puso mo umayag dungag. Sapay kumangay ta, tansyan at tsansaan tayo usaron, dahil ito yung tarigagay ng ni Apo kanya tayo dungag. Tapos tikas na maalat tayo yung reward, the word ni Apo. Nung kaitak sumarno ang principle, there are things that God would lead us that may not suit our taste. So, in mind of Paul, kini Peter, it preached about trials and temptations. Kasi ngayon, it preached about sumok, panagbiag. So, nga, asawa tayo, itisumok, panagbiag na talaga. Because, ada rin banbanag ngayon nga, hantay yung amo. Kita nyo lang na ito uping, right? We teach them how to go to school. At uping matiyaramin na nagigay, the teachers na nga, pagrigatan na. Nulang ko magtungtong na kitin, right? Ika na 19th grade. Hanggang wala kas day, they must undergo training in schooling like that. They do not need that. I mean, they need that, but, you know, they need to do that. Because handa nga makapantikuleyo, no, handa nga matrain. Isong handa nga, nagiging pagpagdaan tayo ngayon nga, nagririgat nga mapagna. Gaman tayo nga mong nakasangat tayo nga, ibantay ka. It is what we call glory. Isong nga nag-trial, di pa nagbiag. Isong nga handa amin experience ng Christianos that bed of roses, am I right? Magnatayo mo iti share tulong insan, magnatayo iti bantay na sangaton tayo, magnatayo iti mangkunang nga kapatagan, and then we swim in the river. But that's what the design of God iti panagbiag tayo. Basta ti amuto ito na mo talaga, datoy mo namati, at ati Diyos nga magigagay iti panagbiag tayo.
Okay, so the second principle, there are things that God would lead that may not suit our taste. Okay, lastly, amen, so, pabibita ng kasaba. Tayo study ka film nito eh. Number 3, principle. Medyo atinog na ito eh. Third principle, there are things which God would make it very clear before His people. Under the subject, under the heading, the secret things belongs unto God. Number 1 under that, there are really things that God will not reveal. Number 2, there are things where God will lead us to a certain state of life that we may not understand it. It's bitter. But if that is God's leadership, the secretness of that certain experience is, of course, attributed to God's plan. Number 3, nga principle tayo, there are things which God will really make very, very, very clear to the people of God. So under God's sovereignty of secrethood, if God will reveal something to His people, there are things that He reveals on a very crystal clear manner. Deta tilas na ante adalan. Okay, so adante at least ABC nga point data number 1. When God tells very, very clear something to His people, He will tell it to all. Ito yung manikitan niyo verse number 10 to 11. Let's take a look on this one. Kuna na. Ye stand this day, all of you, before the Lord your God, your captains of your tribes, your elders, your officers, with all the men of Israel. All of the men of Israel. Verse 11, your little ones, your wives, thy stranger that is in thy camp, from the hewer of thy wood unto the drawer of thy water. So, kanyan yung principle tayo timanin, nung nagiging ngayon, kaya't niya Apo Diyos na ipaliwanag na very clear, itanda amin. Awan itilabas, as they titus tayo. So, the Bible says that God is without partiality. Nor niya ko na niya, awan ti partiality ni Apo. Awan ti favoritism na. But nagiging banbandag at clear nga kahit na may ibagat kita tao, ibaganat intero kakabsat, ibaganat intero kakabsat na tao. DJ ti may sakin ni Apo nga napintag. Gusto nga, awan ngay kakabsat, iti umay nga panahon nga, maakusahan tayo ni Apo Diyos nga, apay ngay nga isuda lang tinangibagaam. Because iti may nga principle ni Apo, ure ada naging sekreto kanya nga banbanag, ngam iti message naman kan, ibaganat intero nga lubong. And to our children. So what anyat mean na diyan ngay Christians, mean na diyan ngay kat iti word ni Apo handa nga para kanya tayo, no digit para pay kadagiti anak tayo. Amen. Para kanya anak tayo so nga na kayo Kristiyano dito, hanyo nga sarili ti papanagsulbi ni Apo, i-kwayo digiti anak tayo. Because para kanya anak tayo, the word ni Apo. All of us sama-asap. And that is God's principle. You know, so na kayo mga parents, na kayo ti leader, am I right? You're going to lead your children to the Word of God because data ti design iti Diyos. At pasapol nga, data ti leadership tayo ngay nga, trabaho tayo nga maysa. Nula tayo kat maysa nga napamilyaan. Okay, so He tells it all. Number 2. B, under that. Kita nyo yung blackboard. Ay, dito yung board. Kuna na. He tells His purpose. B, basahan tayo mo di verse number. Anong Bible yun? Are you reading your Word of God? 12:13. Kita niyo Bible yun? I-share yung mga kalagiti kayo, kaitikis tayo. 12:13. That thou shouldest enter into covenant with the Lord thy God, and into His oath, which the Lord thy God maketh thee unto this day, that He may establish thee today a people for Himself, and that He may be unto thee a God, as He hath said unto thee, in as He hath sworn unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob. So, ano yung purpose niya Apo Diyos manan? Yung purpose niya Apo Diyos kat, tapos tikas na pagbalin na isuda nga, peculiar na katao. Kita nga pa isukat, apay ngayon nga po, pictures tayo, pasit isang salakan ni Apo Diyos niya. Kat nung kita naglawlaw tayo, kat nagadungan, hundreds of thousands na tao, umapay nga na tayo lang, tinisalakan nito eh. Iso ngayon nga ni Apo Diyos ngayon, kat He is really choosing few people
nga aramido ng anak na. So Christian, sapay kumata, mabalyuyo, di pa nang pili ni Apo kanya tayo. Amen? Amen for that. Anak na, because nagaduti maisalangan kuma, ngom na tayo pa'y ipinili na. Why is it? Because, oh my friend, we are peculiar to God's sight. Agriri dagay kaaruba tayo nga apay nga handa na isalakan tayo kasi di Diyos tayo. Isumada tayo ng awan teramin tayo nung agyaman ngay na tayo kat may sangan isalakan. When I was a younger preacher, don't you know that I preached the whole day, the whole week. Manipod Monday, gana Sunday, I preached the word niya ako when I was younger. Nung mapanat eskwelahan ko, mapuno di calendar ko, I can witness 50 people a day. 50 nga tao mo. Ay nga nga, out of those, kas pa rin nga 1 week ko niya, makakasabak, iti 1 week, iti 200 nga tao. Ayaw tilang makaumay simbahan at taluluwa. Can you imagine that? 200 nga tao, itilang makaumay, may saduwa. So, na kayo na uwi kung iskwilaan nyo, you must be very glad. Amen? Because out of those hundreds that I preached out of God in your school, may saka mga kwan. Kat amoy iti ko rin niya ako kanya tayo. Kat aramido na tayo may very special people. Pagbalino na tayo may special kind of people. So kasi iti plano na kanya tayo. So iti purpose na that you will make him. So read the word of God in verse 13 niya ko na dyan. That he may establish thee today for a people unto himself. Sampai kumangay tamay enjoy tayo dito ko ng Bible na that God will establish you for his people. Are you being established, ladies and gentlemen? Amen for that? Are you being established? May established tayo ba nga tao ni Apo Diyos? Tika sa tayo established di ngay ngumat-ngato ay kumadi di pagka-faithful mo hanggang bumababa. Kasi no maya-mayat ka di at medyo bumababa ka, delikado dito. Dapat kat mumaymayat kasi di plano ni Apo kita. May-establish tayo kung mga permi. That's the purpose of God for you and me. So number 2, under God's secret nga kwan, kat under dito secret nga ito kat kunan na adati very clear nga kayat nang ipaliwanag kanya tayo. Dahito iti may sangat clear. Di very clear nga ipaliwanag ni Apo kanya tayo kat tapno ma-establish ka kuma iti pamatin. Klaro di jaya, because di jaya iti kayat ni Apo Diyos nga ibagang itod naging ka di jaya nga secret, masapot mga very clear nga maawatam. Nga ma-establish ka for God's glory and honor. Okay. C. Okay, so, apat naman pa iti verse 14 nga pa. Neither with you only do I make this covenant in this oath, but with him that standeth here with us this day before the Lord our God, and also with him that is not here with us today. Look at that. Dito nga makita ngayon iti covenant niya ako, continuous. Apay nga ta, kasi uri naging anak tayo ito, may anak tayo ito. Di ta tao ito may nga makonvert to. When naging anak tayo nga maianak to. May sanamat nga part, iti dito nga mga covenant ni Apo. So, ang continuous, iti dito. Okay, number lastly. Kapag audit mo di C. Una na ito He reminds of his past acts for his people. May samat nga dahil nga clear nga kahit ni Apo Diyos nga maliwanagan ti anak na tat ni Apo Diyos nga he is on for reminding his people. Digiti may sa. Because amuyo datayo nga tao nga nakapsot nga ti memory tayo. Nakapsot ti memory tayo. Amuyo ba di ay? Digiti na i-memorize tayo iti 10 years awanan tatan. Siguro 3 years lang siguro di na magpati. Nung digiti na i-memorize tayo 10 years ago, malipatan tayo. Kasi lang ang sikreto ni Jayan kasi nalipatan tayo ni. But under God's, that the secret things belong at God kunana, He will reiterate and remind His people of His past acts. Okay, so let's read. Magrugi 16, iran down tayo dito. Kunana. For you know how we have dwelt in the land of Egypt, and how we came through the nations which ye passed by, and ye have seen their abominations and their idols, wood and stone. Look at this, napalamas na ito yun, Una na, nagpang kayo sinasyon, at ti Diyos na kayo kun balitok, kun bato. Nung awan mo tinagmanaganda.
lest there should be among you man or woman or family or tribe whose heart turneth away unto this day from the Lord our God to go and serve the gods of these nations, lest there should be among you a root that beareth gall in wormwood. Isungay nga look at that, apay ngayon, pagnan ni Apo yung suna ijay, ti 40 years, isunga ti may isang rason. Ngay nga aktor da ngay, kakawsat ijay entero ngay nga Palestina, takitan da. Kat anya nga tinalabasan da. Allah, di may isang nation kat, batu ti Diyos da. Idinapar di may isang nation, silver ti Diyos da. Idinapan da di may isang nation, kayo ti Diyos da. Isungay nga, makita may nga, dahil ito ti rason no apay nga pinagmarchan niya ako isuda nga entero nga 40 years, tapno makita da mismo pagmatada, nga dagito yung surroundings da, han nga Diyos na talaga iti, Diyos da. Kaslamat lang da tayo. Apay nga ta nga, bakit ka nga na-convert? Ang kumanga iti, 12 ka kuma na-convert ka, apay nga binmakat ka pa'y. Tapno ngay, makita tilubong nga, itilubong nga, kausat ka hanggang nga mapagtalkan. Tapos numamati kan, makita nga, hanggang magpaiso nga, tunay nga, katatalok, di nagtalkan tayo di. Dahil ito yung Kristo, kaya ito yung islakan niya sa iti, usto nga mabaling na pagtalkan. So, di iti rason no apay. God is very, very clear to that. Kaya na nga, klaro kanya tayo namati nga, ginaglabasan tayo, unbeliever, nabiyag tayo, hanga talaga nga, makajus na gitada. Tantangan na isalakan tayo, dahil ito yung ati tunay nga makajus na panagbiag. So, klaro ba kanya ito Christiano diay? May no ko na nga past tense tayo, kat awan na talaga diay. Nung tantangan na isalakan tayo, it is something. Apay nga ta, because no naawatam di kan clear ti panon mo diay, haan kan nga makasubli diay, taan mo awan gamti ganap mo diay. Do di kat surutong man ni Kristo ang tultuloy, tagi ni Kristo mo nakita mo usto nga panagbiag. Ragsak at binisyon na alam kanya na. Ngam jibiyag tayo unbeliever iti awan tina ala tayo. So very clear ni Apo Jay. Nga di experiences tayo kung di pas tayo, pagkadalan tayo. Okay, so di number 1 na bumabatay mo nun. Verse 19. And it came to pass when they heard the words of his curse that he blessed himself in his heart, saying, I shall have peace, though I walk in the imagination of my heart, and add drunkenness to his thirst. The Lord will not spare him, but then the anger of the Lord in his jealousy shall smoke against that man, and all the curses that are written in his book shall lie upon him, and the Lord shall blot out his name from under heaven. Kung ano ko yung tao nga, awan, talagang wala na. Panawak ti panagsalbigan, apanak dilubong. The Lord's wrath in anger will smoke upon him, and God will blot out his name. So Christians, we have only one choice. Our choice is to serve the living God. That's the only choice that we have. So God is very, very clear to that. So mga Kristiyano, no, dahil ito, hindi kahit na backslide, kung makabak-backslide din, kung kayat na backslide din, go there. Kahit yung pastor yun, naranasan ko na backslide. Ang mga experience ko din na backslide na, napait, nasamit, na alsum, amin nga raman at ajay. Kas lang nga, amin nga panig at naglalaw at ajay. At awan titulong mo ti Diyos. Sangit na katat itilas nga panam. Because no pinanawang mo ti Diyos, awanan di mang benisyon ti biyag mo. When I come back, I did not become a trillionaire, but I am serving the Lord today. That's what makes color for life for me, something. Okay, so DJ, tingko na that God is very clear, very, very clear with that. Okay, lumagto tayo 28 and 29. Lumagto kay 28, 29. Okay na ito yan. Last. God's general purpose. Anya, tingko natin 28. And the Lord rooted them out of their land in anger, and in wrath, and in great indignation, and cast them unto another land, as it is this day. Verse 29, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us, and to our children forever, that we may do the words of this law. Okay? Anya na ito, i-conclude ko kapag tayo nga makita tayo una na, dagiti ka naman ba naghantay pa yung amo, Diyos iti akin ko ajay, akin province ajay. That's the province of God. Which means that we have no right to deal with that because that belongs to God's province. What is revealed now to you belongs to you.
Why? Even though I have a lot of questions, yes sir. What's the purpose? So that you will do the words of His law. Anyan kahit nga sa audio nga, interpretation dyan, timining na niya, nung nagkaroon question tayo, we just perform the Word of God. In our life, na natin blurred, makita tayo to the future because the Word of God yields blessings in the future. So, Gilo ni Apo kamsat na ito para kanya tayo tapos tikas takat aramidan ito tayo bendisyon tayo. So, no, ano, the blurred pa lang na aspect din tayo is because doing the Word of God is still not our priority. But if we are going to begin to prioritize doing the Word of God, all the clouded things in our lives will soon come to light. And we shall understand it when God will bless your life. And what is the end of that thing? Obedience. Nagbalik ka obedient toward ni Apo. Isungan din sila natin pinaka-heart the Bible. Obedience to the Word of God is the very last message of God to His own people. And when we shall have done obeying God, all the questions in our life will be put to light. So, DJ ubi, so nga ngay, so nga ti kaslangay nga pagguguruan tayo, DJ panag-ubi ti word na Apo. Awan ti pati siya, ang naka-expert obedience, basta ipipris ko kanya yung kat mawawatan niyo yung kumatikan sa obedience. And when our life will master obedience, ay kat ti blessing pat atat diri-diritso mo may tibiyag tayo. So, do you want blessing, Christians? Obedience to the Word of God is all what it takes. Okay, so, mag-pray tayo man. Diyos mi, kamalay tayo. We come across of the Lord this line of the doctrine of God regarding secret things belong to God and those things revealed belong to us. At least I preach of the Lord, the context by which these principles of the Lord were taken. The secret things belong unto God. There are things that God does not really reveal because we don't need it. So, at the ngayon, needs me kahit may mata kanyami, nung talagang hantay ng umay kanyami because may kailangan na gitada. Kato nakita min nga ako nga may kailangan kat agsabali kami mo na iti dawatan kita kasi apo. And there are also leadership that you make in our lives that will not suit our taste. We question why we are here. We question the situation, why we are there. But, oh God, like Israel, when they were put to Egypt as slave, it's a matter of a question between the reality of their God as a real God in their situation during that time. After all, naadal na po nga, ijay na nga nakasurot, the humility, ijay na nga nakasurot, the pag-serving usto, ijay na nga nakasurot, the excellence, because we deserve our master, standard excellence na ijay. Kastanot apo nga, nagapura tirigan, iso ay di min maknamdan, hanggalat ta apo nga nag-change. So the lesson that they learn from being a servant of God there is too much for them to enjoy after they went out of Egypt. And so we have a lot of also of prayers in our lives, but those things are not easily answered because we are Lord learning from the leadership of God. So help us, Father, to tackle such kind of scenario itibiyag mi. On the other hand, Ama, dadagi very clear na kahit mong iba kanyami, kat na i-praise po dagi amin, sapay ka dita clear up di panakawat ito'y, kat sapay ka dita tulungan na kami. So tatangag sapa, kararag kami. So while we are praying, kararag mo ti biyag mo, anya ba tinangang mo nito na mensahe nga kahit mong aramidan, because obedience na ito word ni Apo, kat individual na ito kakapsat. So come to God in prayer and tell God that you want to obey His word beginning today. One of the Bible that's for you, so that God would pour to us the blessings from above. Shall we pray?
O Diyos mi, nga manidayon, sabi ko mataklaro dito sa asang bibig mi, magyaman na ka na dito guest mi umay, dito young people, hope that they will come, because when I was 14, I also went to church, the Baptist church in our place, and as I heard the word of God, you drew me, O God Lord, and I was established. Kat usto, dito ko na ti Bible nga, dagiti anak mo, isalakan mo, at i-establish mo iso, balin nga yung anak mo. And dagiti na babayag mo ti Kristiyano, kat maawatan na dito, because nuhan mong in-establish so that awang kami tata. Mapada-pada dito iti rason no apay nga kami ti church at ta. Ikinabayag ti na convertan me is because you really established us to be your people. So that time, kat iti blessing mo tinan Ama, iti word mo, ti tarigagayan mi kuma, kat awanan ti kastami nga mabindisyonan ti biyag mi as an individual, family, as a tribe ng the Bible, is to decide, to make a covenant to God that we are going to obey. Dahil mo ko na ngayon covenant tayo, apong arapisason. So tulungan man please, amin na kami tatangagsapan, na kami katawag ng Kristiyano sa Ama, tapos tingis tangay kat mabindisyonan matibiyag ni, habang ada kami tulubong apo. So Lord, amin na kita anak mo umay tatangagsapan, agkararag, that they will profit from this preaching. Let them come to you, O God. And bless, O God, Lord, your commitments. Tapos tigas na Ama, kat nga, let the blessing kumati word mo, kat kumay kanyami. Kasama tigas me, binisyon ang kumati panat kung umayda, handa ka mamang uma, because kung the Bible, na faith comes by hearing, by the word of God. So their attendance here is really something, O God, Lord, that will grow them iti Christian life, Apo. So continue to bring them here to church, O God. Salamat na una, in Christ Lord we pray. Amen. Amen. So shall we stand? Tumaktan tayo. So nagsubra 5 minutes. Shall we stand? Shall we pray?